Lupit mo talaga, Ying. Oo. Anong ginagawa ng warrant of arrest ni Bato sa telepono mo? Oo. At eto na nga, Montulfo, isang chismosa sa kanto. Ayon yan sa pangalawang pangulo sa isang interview. Dapat po kapag merong ganon, merong aligasyon, ay merong binibigay na ebidensya. Dahil kapag wala, ang tawag po doon ay chismis. May traitor daw na nakapasok sa kampo ng mga Duterte supporters at nagmamanman ng galaw. Knocks out, magpapalitan siya. Parang DPA, parang Independent Agent. yan. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Mike Defensor, hindi papayag na kontraktor lang ang managot sa anomalya sa flood control. They really have to punish kung sino yung kailangan panusan. Tama. Tingin ko, pagka ganito ang nangyari, makakalma ang taong bayan. Correct. Pero hanggat nakikita nila na parang Script ni Remulla binasag ng isang magaling na abogado, booking tuloy siya. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Saan? Nasa telepono ko. Matangay na nasa telepono. Panawagang Marcos resign lalong lumalakas dahil sa paglilihis ng tunay na issue ng Pilipinas. Kaya ang suggestion ko nga kung magre-resign si BBM na mas maganda, para hindi na siya palisin ng tao kaya nangyari sa mga... Nako, oo. Pag-uusapan po natin yan, maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako nga pala si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ng mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa na ngayon ay napakatindi na po mga kababayan. Pero bago po tayo magsimula, ipagdasal po natin si Manong Juan Ponce Enrile dahil siya daw po ay nasa critical na kalagayan ngayon sa kanyang edad na 101 years old. So, 101 years old mga kababayan ay talaga namang napakaswerte na ng isang tao na umabot pa sa kanyang edad. Pero ganun pa man, kahit 101 years old na siya, ipanalangin po natin. Ipanalangin po natin ang kanyang kaligtasan na nawa ay makasurvive po siya sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Kahit hindi natin gusto ang mga ginagawa niya na ginagawa niya sa gobyerno, ang pagsuporta niya kay Marcos Jr. na ating tinututulan, panatiliin po natin ang pagiging makatao bilang isang Pilipino. Okay? Dahil bilang isang Pilipino, wala pong ibang magtutulungan kundi tayo. Maliban na lang dito sa mga tinatarantado tayo. Okay? Dahil kalaban po ng mga Pilipino ang mga nanggagahasat ng babalasubas din sa mga Pilipino. Pero dito po sa kalagayan ni Juan Ponce Enrile, panatiliin po natin ang ugaling Pilipino. Okay? Ugaling Pilipino kung saan nagmamalasakit sa kapwa kahit hindi natin gusto ang kanyang ginagawa. Pero siya ay Pilipino, siya ay tao. So, panatiliin po natin ang pagiging makatao. At syempre, bago tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload. At syempre, sa mga bago nating subscribers, welcome sa Master Judea channel at sa mga nagko-comment. Maraming salamat, binabasa po natin yan mga kababayan. At ako'y natutuwa dahil kayo po ay nag-i-engage sa ating usapan. At syempre doon sa mga nagbibigay ng super thanks, thank you Maraming salamat. Kahit hindi naman kailangan, kayo po ay nagpapaulan at nagbibigay ng mga ganyan-ganyan na ako po, ina-appreciate ko po yan. Okay? So, umpisa na po natin, mga kababayan, ang lagay ng Pilipinas. Noong isang araw, mga kababayan, nagpakalat po ng katarantaduhan itong si Montulfo, naglabas ng mga pangalan na matagal naman nating alam. Itong mga pangalan na ito ay talaga namang kritiko ng Marcos administration at idinamay niya dito ang mga Duterte na financier daw umano nang wala siyang inalalabas na katibayan man lang, may maritis pala lalaki. Ay, lalaki ba ito? Si Montulfo. Sabi kasi ni Kong Pulong, wala daw bayag ito pag walang bayag, ano meron siya? Pukikang? Baka nagpunta sa Thailand. Okay? Baka nagpapalit ng hiwa, mga kababayan. So, yan po kasi ang problema kapag matanda ka na, wala ng asim, kaya dinadaan na lang sa pagpapapansin. Alright? Okay? Nagpapapansin mga kababayan, si Montulfo. Ganyan po ang mga diskarte ng
mga gustong makakuha ng especially pabor, no, sa gobyerno, nagpapapansin po talaga sila. Alam na alam natin ang mga galawang ganyan para mapansin, mag-iingay, pero wala na, laos na eh. Oo. Wala na kukuha sa iyo kasi mismong kapatid mo nga ikinahihiya ka, di ba? Oo. Manood ka, Montulfo. Sinabihan ka ni BP Sara Duterte ng chismosa. Puta, chismosa pang babae yun ah. Dapat chismoso. Bakit chismosa? Alamin natin. BP, pasok. Vice President Sara Duterte ang pagkakasangkot niya sa umano'y planong destabilisasyon laban sa pamahalaan matapos isama ang kanyang pangalan sa listahan na inilabas ni Ramon Tulfo. Tinawag lamang itong chismis ng Vice Presidente. Si Jason Rubrico magbabalita. Yan. Inilabas ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang listahan ng mga individual na umano'y posibleng sangkot sa destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aha. Sa naturang listahan, tinukoy ni Tulfo na kabilang umano sa mga financer ng naturang plano sina Vice President Sara Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at dating Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson. Ngunit para kay VP Sara, malinaw na chismis lamang ang mga akusasyong ito. Sabi ko po kanina na ako po, pag may aligasyon ako, lagi po ako nagbibigay ng ebidensya upang papatunay doon sa katotohanan ng aligasyon ko. Dapat po kapag merong aligasyon ay merong binibigay na ebidensya. Dahil kapag wala, ang tawag ko doon ay chismis. Chismis pala yan eh. Excuse me. Oo. Montulfo. Chismis pala yun. Chismosa pala tawag doon. Oo. Masakit ba? Ha? Isa kang napakalaking chismosa. Yan ang sabi ni BP Sara, chismosa ka daw eh. Oo. Di ba dapat chismoso kasi lalaki? Ramon Tulfo eh. Di ba? Alam ko na. Baka babae ang tingin sa kanya ni BP Sara. Di ba? Kasi mas lalaki pa yung karakter ni BP Sara dito kay Montulfo eh. Di ba? Montulfo puta, dami-dami na bumabanat sa'yo, tahimik ka lang eh. Di ba? Tatahimik ka na lang ba? Mag-ingay ka para mapansin ka. Langhiya ka, oo. Gagawa-gawa ka ng eksena tapos ganyan, nagtatago ka. Malay mo, maging special envoy to China ka. Di ba? Tuloy-tuloy mo lang ang trip mo. Hanggat hindi mo na naman nahahanap ang tunay na hinahanap mo. Di ba? Nagmukhang panda ka na noon, di ka pa natuto. Oo. Dapat sa'yo, Montulfo, nagpapakatino ka na. Di ba? Dahil gurang ka na eh. Oo. Dapat, nagiging ehemplo ka ng mga kabataan na sa paggawa ng tama. Punta puro kamaritisan ang pinagagawa mo. Mula noon, dumoble. Dumoble ang kasinungalingan mo at pagkamaritis mo. Ang dami mo na nga kaso sa libel eh. At ito, yung isang dinamay mo si Chavit Singson. Siguro naman, marunong kang umintindi para kahit pa paano, maayos mo sarili mo. Aba, tumatanda ka na, di ba? Dapat nagpapakatino na tayo, tumatanda na eh. Kung kailang tumanda, di ba? Tsaka nagbinago eh. Paanong Chavit? Banatan mo. Sige. Kayo ba nag-uusap niyo yung Montulfo? Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap. Pero kilala ko. Totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga eh. Ayan. Yung Dala ni Manong Chavit Pag may listahan kayo. Always ready Dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito, at meron din dito ang mga nabayaran na. Nako? Oo. Ibig sabihin, like, mga iba nandito, like Romeo Poquis, Orly de Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Singson. Palakpakan natin. So yan, mga kababayan alang hiya, okay. Laging handa si Manong Chavit Laging may resibo. Si Montulfo, daldal ng daldal, wala man ang pinapakitang pruweba. Salita ng salita, maglalabas ng listahan, pero wala namang pruweba na pinakita. Ang tawag doon, chismosa. Di ba? Sabi na nga natin sa vlog natin kahapon, di ba? Ano sabi natin?
yung mga pangalan na inilabas na yan ni Ramon Tulfo, matagal na pong kritiko ni Marcos Jr. Yan noong pa. Kahit hindi maglabas ng listahan si Mon Tulfo, alam na natin yan. Pero ang masama lang dito, dinamay niya yung walang kinalaman. Di ba? Si BP Sara Duterte, financier daw. Puta na, hindi nga nagbibigay ng pangkapi. Di ba? Oo. Alam mo, pagka, di ba, may invitasyon kay BP Sara Duterte, bibigyan kami niya, tumbler, tapos pagkain, di ba? Pero di naman kasi kami nag-i-expect, di ba? Oo. Hindi kami nag-i-expect kung magbibigay o hindi. Ito kasi mga lintian na iba, lalo na yung mga nasa kabila. Kapag gumalaw sila, kailangan may bayad. Oo. Hindi po nagbabayad ang mga Duterte. Kaya si PRRD, matagal na namin kasama si PRRD, ni piso, walang hindi nag-aabot yan. Oo. Paiinumin ka niyan. Oo. Dadaling ka niyan sa bar. Oo. Pero, pakakainin ka, pero hindi nag-aabot na kung ano-ano yan. Dahil ayaw nila ng nabubutasan. Ayaw nila ng mapupulaan. Ay, nagbabayad yan. Oo, si Duterte, kaya ganun. Kaya nandyan yung mga yan. Kaya kami sumusuporta sa Duterte, sa mga Duterte, dahil nakita namin yung ginawa nila. Huwag tayo magbulahan. 'Di ba? Nakita natin yung ginawa nila sa Davao. Naramdaman natin, yung pamumuno at magiging leader ni Duterte sa Pilipinas, 'di ba? Oh, yun ang aming sinusuportahan, hindi kung ano pa man, mga lintian to yung mga nasa kabila lang sanay na sanay, kada vlog, kada kibot nila, para gusto may bayad. 'Di ba? Oh, idadamay mo si Pulong Duterte, BP Sara Duterte, walang hiya kayo. You don't know them. You don't know them. Oh, eto si Manong Chubby, tumutulong talaga yan para sa bansa. Nabibigyan ng mga donasyon. Sinuportahan nga niya si Marcos Jr. noong eleksyon, di ba? Oh, pero sa kasamaang palad, tayo na nabudol sila. Oo. Kaya ngayon, ayan, isa na siyang anti-Marcos. Ano naman kasi problema? Kung mag-finance si Chavit Singson ng isang protesta, ano naman problema doon? Pera naman yan. Ano pa kaya alam ninyo? Oh, hindi sana pinakialaman niyo siya dati noong sumusuporta sa kampanya ni Marcos Jr. Sana pinakialaman niyo siya noon kasi naglalabas siya ng pera. Yung mga sasakyan niya, pinagagamit niya. Dapat noon pa lang, pinigilan nyo na. Porque, yan kasi ang problema natin, di ba? Kapag kontra sa inyo yung ginagawa ng isang tao, saka kayo maggagawa ng ganyan. Pero kung pabor sa inyo, kahit mali, todo suporta pa kayo, pinagtatanggol pa nyo. Di ba? Yan ang mga ugaling animal. Oo. Yan ang mga ugaling animal. Yung tama lang sa paningin nila, yung unang sinusuportahan nila, yun ang ginagawa nila. Tama sa paningin nila, oo. Pero hindi tama sa ibang tao. At nagtatanim pa daw, Nagtatanim pa. Kaya doon sa mga organizers ng mga protesta na rally-rally, dapat matalas pakiramdam nyo. Dahil mapasukan. Ito, mahirap mapasukan ng kaalyado ng mga demonyo. Oo. Manong Chavit, tuloy mo. Ano po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Susunod naman, may listahan ko, hindi nyo alam kung ano yung listahan. Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. Tanungin nyo si Ramon. So, sino? Nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. Nako po. May plano. Go, when you say na bayaran, Kunyari, Tumanggap po sila? kunyari na posisyon para the last hour, babaliktad siya. Suppose. Parang DPA, parang Depenetration Agent. yan. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Nako po. Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Yan. So, yan. Katulad ng sinabi ko kanina Ito, nangyayari po talaga yan. Okay? Nangyayari po talaga yan. Nagtatanim. Minsan nga, nagtatanim pa ng Intel. Nagkukunyari, basurero. Kunyari, nangangalakal. Di ba? Kunyari, nagtitinda ng balot. Kunyari, sa Intel ginagawa po yan. Oo. Pero hawak nila kasi kapangyarihan kaya nila maglagay kung saan-saan para makita yung magbanman, yung galaw ng kanilang mga tinuturing na kalaban. So, dito, may deep penetration agent ang tawag doon. Oo. Nabayad. Oo. Na nagmamanman, magsusumbong kung ano yung mga galawan, kung ano yung plano, isusumbong sa Malacanang at kung kanino man na
otoridad. So, ganun po ang galawan. Hindi po tayo, may sabi niya na. Sila po may sabi. Sabagay, sa totoong buhay po talaga kasi, nangyayari po talaga yan. Di ba? Lalo na, ngayon, hawak po nila yung pera, hawak nila yung kapangyarihan ng bayan, kaya magagawa nila kung ano man ang gusto nilang gawin. Di ba? Kaso nga, inaabuso nila, kaya ganito yung kinahantungan. Di ba? Inabuso nila yung kapangyarihan. Akala nila, magiging tanga forever ang mga Pilipino. Di ba? So, ngayon, nagkakagulo na ang mga Pilipino dahil sa pangangawat ng mga talipandas na politiko na ito. So, wala na silang maloloko ngayon. Kahit kaano pang paglilist nila sa issue, yung tao natuto na. Diba? Yung tao, nakikita ko ngayon nagkakaroon ng pag-asa. Naniniwala ang mga Pilipino na meron pang pag-asa ang Pilipinas. Kaya sumisigaw ang mga Pilipino, Marcos resign, at kung ano-ano pang panawagan ang sinisigaw ng taong bayan dahil nga gusto nila talagang mapanagot yung tunay na kawatan at yung mga mastermind. Diba? Ganun lang po kasimple yun. At ito, isa pa na mga idinamay ni Tulfo sa listahan, sino ba to? Si Defensor. Ito nagsalita na rin. Pakinggan po natin ang kanyang sasabihin. Yung post ni Mon Tulfo tungkol daw dito sa paparating na rally, November 16, 17, and 18, meron daw kayong papel at hindi lang papel tungkol sa rally pero papel sa distab. That's I'm only quoting from Mon Tulfo. Kayo ba? Ano bang papel niyo rito? Kasi totoo na dun sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung masabing distab, hindi ako kasama dyan. In fact, ang panawagan ko pa rin hanggang sa ngayon, and I mentioned this several times, kahit na nga si Gutierrez, hindi naman nagsabi na may dinideliver na pera kay BBM. Wala namang ganun, ano? Yan ang problema Yan ang problema sa mga nag-hallucinate kasi yung mga tamang hinala, no? So, ganito lang kasimple yan, mga kababae. Kaya kayo napaghahalata, di ba? Kaya kayo nabubuking, Kasi, yung mga galawan nyo, yung mga nagpapahalata kayo, nabubuking, kung pag para lumalabas na guilty kayo, di ba? Wala namang binabanggit gano'n. Bakit kayo napapraning? Di ba? Bakit kayo napapraning? Kung wala talaga kasalanan si Marcos Jr., bakit kayo mapapraning? Bakit kayo natatakot? Di ba? Kung wala kasalanan, kung ako halimbawa, wala akong kasalanan, hawak ko pa kapangyarihan, hawak ko gobyerno, hawak ko dahil administrasyon ko, puta hindi ako panginginigan ng laman, kahit isang balahibo o hindi ako tatayuan. Dahil alam ko sa sarili ko, wala akong kasalanan. Maliban na lang, kung ikaw talaga yung mastermind dyan. Di ba? Maaaning ka talaga dyan. Hindi ka makatulog dyan. Di ba? Kakausapin mo yung mga ayumaon yan pagka ganyan. Walang hiya. Tuloy mo, Mike. And kahit ako, hindi ko rin, kung ano lang yung sinabi ni Gutierrez, yun lang din ang sinasabi ko. May delivery ng pera daw kay Saldico, may tumatanggap, si Mark, Texay, at saka si Paul Estrada, tapos niladala nila kay Speaker Romualdez. Tinanong ko siya, sino nagdadala ng pera? Ang sabi niya, sir, wala akong maalala. Ang naalala ko lang noon si Eric Yap. Nagdala ng, if I'm not mistaken, 48 suitcases, tapos sinabi niya yung laman ng pera. So, consistently, ito yung sinasabi ko. Ngayon, yung rally na to, against corruption, totoo nakasama ako. Yan. Pero, umamin. Palakpakan natin. Umamin Di ba? Yung mga iba dyan po, kung todo no? Kung todo, tawag dito, linis ng pangalan, kung todo tangge. Eto may bayag. Umaamin. Kasama talaga ako dyan. Bakit ba? Ano pakialam mo? Nabubuisit na ako sa nakawan sa gobyerno, di ba? Naiirita na ako, nagagalit ako sa nakawan sa gobyerno. Ayan, palakpakan natin si Mike Defensor. kung gusto naman ng presidente, di ba sabi niya na itong corruption na to, ilabanan natin. Pero nagkakataon, and I will be the first one to admit, siyempre pagka against corruption, nagsasama-sama, may mga iba-ibang pananaw yung mga organizations. May iba, ang gusto, to be honest, parehong resign, BBM, resign, Inday. Yung iba naman, Inday. Yung iba naman, may talaga nagsasalita, revolutionary government, may mga nagsasalita, kung ano-ano. Of course, you cannot avoid that. Ito lang kasi ang nakakatawa, di ba? Bakit? Resign BP Sara, panagutin si BP Sara. Ang usapan natin dito, flood control corruption. May flood control ba si BP Sara Duterte? Doon nga natatangahan ako sa mga Pilipinong iba. Di ba? Lalo yung mga pinklawan, yung mga pulawan, pananagutin nyo, wala namang kasalanan. Hindi, yung nga napatunayan, yung binibintang nyo sa kanya. Alam mo, yung impeachment, nabasura. Oo, na-archive. Patunayan nyo muna na nagnakaw. Di ba? Oo. Kasi wala naman talaga ninakaw. Eto, trilyon piso talaga. Na ang nature na po ang nagbubulgar. Oo. Ano pa bang ebidensya kailangan natin dito? Ayan na.
Isinasampal na sa mukha mo ebidensya, patanga-tanga ka pa rin. Oo, kaya walang nangyayari sa buhay mo. Habang buhay ka nagiging tanga, di ba? Tuloy. Pero ang bottom line, and I always tell them, mag-stick tayo sa issue talaga na kinaharap ng bansa. Yan. Which is the problem of corruption. Yun. Yung organized corruption na nakikita natin, Oh. na lahat naman ang nagsasabi. I heard Senator Drilon na nagsabi na grabe talaga itong nagiging corruption and everyone else. So, tingin ko, walang political color. Huwag tayong mag-isip ng pula, dilaw, o yung mga green. Sila lang naman nag-iisip niyan. Kasi iba nga yung interest nila eh. Kahit sa amin, na mga Duterte supporters, kahit hindi si VP Sara ang maupo dyan, basta matino, walang problema sa amin. Oo. Ang kinatatakutan kasi nito, mga pinklawan, dilawan, pulawan, baka si VP Sara Duterte ang maipalit. Oo. Yung mga yan, nakikita naman na talaga natin. Nakikita naman natin yung mga pinklawan na yan, mga dilawan, mga komunista. Gusto pabagsakin yan si BBM. Yan ang mga tunay na gusto pabagsakin si BBM. Kaya lang, nagdadalawang isip sila dahil ang papalit si VP Sara. Yun ang totoo dyan. Kaya nga hindi sila makapag full blast na puro mga papansin lang ang ginagawa nila. Diba? Oo. Kasi nga, ang papalit si VP Sara Duterte. Maghanap kayo ng iba kung gusto nyo, magkaisa tayo. Kahit sino, basta matino. Basta matino. Yung fresh na politiko, kahit bata, yung hindi corrupt, yung hindi kayang paikot-ikutin ng kung sino-sino. Ipalit nyo dyan, wala kaming pakialam, kahit hindi Duterte, basta ang importante, mapanagot ang mastermind, mga kawatan na nagnanakaw sa pera ng bayan. Yun ang habol natin. Yun ang habol namin. Hindi kung ano-ano pang mga kaarte na pinaggagawa ninyo. Panagutin ng corrupt, pero hindi naman kanyo pinapangalanan. Diba? Tanginan nyo. Ito lang, focus tayo sa corruption. As to, sabi nga itong gagawing pagkilos, tingin ko kailangan madinig ng gobyerno that they have to act. Hindi pwedeng may script, hindi pwedeng merong May script. Diba? Sino ba kasi may script? Sabagay, halatang-halata naman yung script eh. Diba? Halatang-halata yung mga galawan nila na may script talaga sinusunod. May iniiwasan, may inililihis, may gustong pagtakpan. Ayan, sa madaling salita. Nagtatakipan. tatakpan, hindi pwedeng Yan, magtatago. They really have to punish kung sino yung kailangan panusan. Tingin Tama. ko, pagka ganito ang nangyari, makakalma ang taong bayan. Correct. Pero hanggat nakikita nila na parang iba yung nagiging takbo ng investigasyon o iba yung mga nagiging pag-aaral o yung kaso, Ginagawa medyo tayong hindi tanga eh. maganda. For example na lang, Edno, Ma'am Ami, nung kailan lang nakita ko, ang mastermind na ay si District Engineer Alcantara. Patay tayo dyan. Yan ang sinasabi natin. Si Alcantara na ang mastermind. Tama sinasabi ni Defensor ni Mike Defensor dapat ang maparusahan ng yung pinaka-mastermind. Di ba? Kung si Alcantara ituturo nilang mastermind, para na naman tayo nagagaguhan yan. Di ba? Ang nakawan sa buong Pilipinas, hindi lang sa Bulacan. Paano yung korupsyon sa Bicol? Ikakarga mo kay Alcantara? Yung korupsyon sa Mindoro, ibibintang mo kay Alcantara? Yung korupsyon sa flood control sa Cebu, ikakarga mo kay Alcantara? Tanginan nyo. Ginagawa nyo naman tanga mga Pilipino. Si Alcantara mastermind, walang boss yan. Siya ang may pakana ng lahat ng nakawan ng pondo sa gobyerno sa buong Pilipinas. Lahat ng korupsyon sa Pilipinas, grupo lang ni Alcantara may kasalanan, ganon, gusto mong palabasin? O same way, same way mga kababayan, kung si Saldico lang din ang kanilang ididiin, parehas. Although, iba si Alcantara, iba si Saldico, kasi si Saldico, chairman ng appropriation. Pero hindi magmamaterialize ang pondo. Kung wala mag-approve at walang kasabwat sa pagnanakaw. Yung pagnanakaw na yan, hindi magmamaterialize yan kung wala silang kasabwat. Kaya nga, nagagalit yung mga Pilipino dahil pinagdululoko ninyo Ginagawa nyo tanga mga Pilipino Pero ako, natutuwa ako mga kababayan. Kasi, marami ang mga Pilipino naniniwala pa rin na may, tawag dito, may pag-asa pa ang Pilipinas. Kasi, napakarami nating pera, napakayaman ng Pilipinas. Pero bakit tayo ganito? Bakit tayo nalulubog sa baha? Bakit tayo nalulubog sa utang? Bakit maraming nawawala ng buhay dahil sa baha? Ang yaman-yaman ng Pilipinas. Dahil nangyayari yan dahil dito mga kababayan sa mga kakurapan ng iilan. Di ba?
Kung pagbabasihan natin sa social media, galit na galit na mga Pilipino, galit na galit sa kanila. At iisa lang yung mga pangalan na binabanggit nila. At kahit anong gawin nilang diversyon sa korupsyon na ito, kahit ganong gawin nilang diversyon, sa korupsyon pa rin babagsak. Ang init ng puso, alab ng puso ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kahit ipahuli pa nila sa ICC lahat ng politiko sa Pilipinas, korupsyon pa rin ang babalikan ng mga Pilipino. Kahit ipakulong nila si Bato, ipakulong nila si Bongoy, ipakulong nila si Robin Padilla, ipakulong nila lahat yan, ang taong bayan patuloy pa rin na mananawagan na makulong ang mastermind sa nakawan. Yan ang problema nyo. Oo. Wala namang papayag ng ganun. District engineer ng isang probinsya, Bulacan, hindi nga regional naging mastermind ng buong flood control post projects. Yun yung mga bagay na gusto ko lang na i-address. So, kung ano-ano ang ginagawa po nila pagtatakip, umaabot na po sila sa sukdulan ng pagsisinungaling. Para lang mailihis ang issue at mailayo sa kanilang mga amo at mga kakampi, mga kasabwa at kaalyado. Pero kahit gaano pa sila kagaling magsinungaling, wala silang malalansi na Pilipino na ngayon. Maliban na lang doon sa kakampi nila, doon nakikinabang, doon sa mga bayad na supporter nila. Yan. Yun, mapapaandara nila yun. Kasi ito tulad dito, biruin mo, isang ombudsman haharap sa media tapos sasabihin yung ganito. Ganito sasabihin Kasi na-scoop ko yun Na-scoop ko Kung tatanungin niyo ako kung meron. Saan? Nasa telepono ko. Matangin na nasa telepono. Anong ginagawa ng warrant of arrest ni Bato sa telepono mo? I-serve mo! Ipa-serve mo yung warrant kung meron talaga. Bakit nasa telepono mo? Wala kayo warrant of arrest nasa telepono. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya... I have a copy. Pero hindi pa siya official copy. Kaya, para mag-ingay ang tao, malihis ang usapan, mapunta ang atensyon ng tao kay Bato. Ganon. Wala. Kahit anong gawin ninyo, corruption pala ang babalikan ng tao. Tuloy. Basta Sige. alam ko meron. Ikaw lang. Galing mo naman. Meron, Meron Una nang nilinaw ng Basta meron. Meron. Sabi ni Remulla meron. Palakpakan natin, meron daw siya. Ang lupit mo, Ying, ang lupit ni Ying. Ang lakas mo, sige nga, pakita ng kopya ng warrant of arrest. Kahit hindi official, sige, pakita mo. Kanino kayo warrant of arrest hawak niya, no? Baka yung kopya yan ng warrant of arrest ni PRRD dati. Baka pinalitan ng pangalan. Dinoktor. Tapos pinalagay pangalan ni Bato. Di ba? Ying! Ipakita mo, Ying. Nasa telepono mo naman Wala pa sa bulsa mo yung telepono. Napakadali lang yan. Eto. Para maniwala kami. Bakit tinatago? Ginagawa mo naman kami tanga, Ying, ang lupit mo talaga, Ying. Di ba? May warrant of arrest. Ginagawa tayong tanga, no? So, ang totoo, mga kababayan, walang warrant of arrest. Di ba? Sabi nila sa telepono, natatandaan nyo ba, noong panahon na kinidnap si Pangulong Duterte, ang warrant of arrest din nila, ang warrant of arrest ni Torre, nasa telepono din. Di ba? Nasa telepono din yung warrant of arrest ni PRRD. Di ba? Yung official na warrant lumabas kinumagahan nung nandun na siya sa The Hague. Ganon din So sa tingin nyo, kung may warrant of arrest talaga kahit unofficial, hindi nila huhulihin si Bato, gigil na gigil silang hulihin yung mga kaalyado ng mga Duterte. Tapos sasabihin, meron. Alam niyo kung bakit? Para hindi siya mapahiya. Yan ang sinasabi natin Di ba? Gumagawa siya ng alibay para hindi siya mapahiya. Sobrang napahiya siya Mismo kapatid niya nagsabi na wala pa. Wala pang sinasabi, wala pang yung Interpol, wala pang sinusubmit sa amin, wala pang sinasabi, wala pang warrant of arrest talaga. Bakit ayaw niya ipakita? Kasi nga wala. Wala naman talaga. Kung mayroong warrant of arrest sa telepono niya, hindi yan kay Bato.
Ayaw niya ipakita kasi mabubuking siya kapag halimbawa, ito ipinakita niya ngayon, yung nasa telepono niya na warrant of arrest. Tapos, pag lumabas na yung official na warrant of arrest, halimbawa, na galing sa ICC, at ipinakita niya sa media, mabubuking siya, masusunog siya. Bakit? Kasi magkaiba yung ipapakita niya kung yung nandiyan sa telepono niya, magkaiba doon sa warrant of arrest na halimbawa, ilalabas ng ICC. Kahit pitpitin nyo ba yan, hindi yan ilalabas. Gumagawa lang ng alibi yan. Diba? Kasi kung meron talaga, kahit unofficial yan, dadakmain na nila si Bato de la Rosa. Katulad ng pagdakma nila kay Pangulong Duterte. Nasa telepono din yung warrant of arrest nun, di ba? Hawak-hawak ni Torre. Eto, kung matatandaan ninyo. Di ba? Pero ang problema kasi dito, ginagawa tayong mga tanga. Yun ang problema. Nahalatang halata na. Kahit gaano kagaling magsinungaling ng isang tao, mabubuking at mabubuking. Alam nyo, masusunog kasi siya kaya nag-aalibay na lang na ayaw niya pakita kunyari kasi alam nyo kung bakit? Eto, pakinggan nyo. Makinig kayo. Pero, no. Una nang nilinaw ng ICC na iisa lamang ang kasong hawak nito, ang kaugnay ng kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, hindi siya maaaring magkomento sa mga pahayag ng ibang tao at iginiit na tanging opisyal na impormasyon mula sa ICC communication channels at press releases ang dapat paniwalaan. Ayan. So, lumalaro din ng ICC. Wala pa atang bayad Wala pa atang bayad na natatanggap mula sa Pilipinas. Ewan ko Kaya medyo lumalaro siya ngayon. Ayaw niyang, syempre, ayaw niyang pasamain ang loob ng mga leader ng Pilipinas. Kaya, mas maganda na wag na lang mag-comment. Pero, malinaw na malinaw po dito, mga kababayan. Na mas, nauna pa na makakuha ng kopya ng warrant of arrest si Boying Rimulya kaysa sa ICC na sila dapat ang magre-request ng warrant sa Interpol. Ang lupit naman ni Ying, di ba? Iba ka talaga, Ying, Oo. Totoo nga, ikaw talaga ang pinakamalupit na the vendor machine. Oo. Hanggang ngayon ba naman, paiikutin nyo pa mga Pilipino? Huwag kami ba na lang, boss? Kayo na lang magbulahan dyan. Gawa kayo ng mas mabisa o mas pinatibay, mas pinag-isipang alibay para kahit paano, baka mapaniwala kayo. So, dito mo makikita yung pagkukutsabahan nila, mga kababayan. Di ba? Dito mo rin makikita na inililihis talaga nila ang issue. Ang usapan, flood control. Tapos bigla-bigla na lang hihilain papuntang ICC. Di ba? Wala na. Kahit na ano pang gawin ninyo, babalik at babalik ang mga Pilipino sa tunay na issue. Ang korupsyon. Ang pagdanakaw sa gobyerno. Halatang halata na Ying. Oo. Dapat ka di ka nakikialam sa issue na yan ng ICC ba? Bakit? Di ba? Hindi ka naman DOJ secretary. Di ba? Wala kang although ikaw may kapangyarihan ka, pero hindi mo trabaho ang ICC. Hindi mo na trabaho yan, pero bakit lagi ka nasa harap ng media, nagbibida-bida? Di ba? Kasi nga, mga kababayan, dyan po siya nakatoka. Yan ang trabaho talaga niya Trabahuin ang ICC, ipadala doon yung mga kaalyado ni Duterte. Pero halata dahil hindi niya trabaho yan. Attorney, nandun din kayo sa Hong Kong, doon sa panahon na nandun si former President Rodrigo Duterte. Meron bang kaibahan? Or kahit yun, na-question nyo rin po yung legality nun? And dito po sa paghahanda naman para po kay Senador Bato de la Rosa, if ever po. Yung pagkadakil po kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, maski
Anong English po ang gamitin nila? Illegal talaga yon, no? Illegal talaga yon kasi hindi dumaan yun sa judicial process, judicial confirmation process here. Whether you apply Article 17 of 9851 or you apply the Rome Statute under Article 59, hindi talaga dumaan sa competent judicial authority yon. So maski anong English pa ang gamitin, illegal yon. Dito naman kay Senator Bato de la Rosa, ito ang exciting kasi ang sabi ng DOJ wala silang warrant, ang sabi ng DFA wala pa silang kopya ng warrant, ang sabi ng transnational crime wala rin daw silang warrant, at yung spokesman mismo ng ICC nagsabi walang warrant. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong description ng kanyang trabaho, nakalimutan siguro niya basahin at yung ICC wala. Yung mga unang-una na dapat na nakakaalam na may warrant of arrest na si Senator Bato galing sa ICC, wala silang alam. Pero si Ying, ang lupit mo talaga, Ying. Ikaw may kopya ka na. Yung ICC wala pa. Interpol wala pa. Aba ikaw na. Oo. Antindi. Ang totoo niyan mga kababayan, sa tulad na sinabi ko nga kanina, alibay. Para mabawasan kahit pa paano yung pagkakapahiya sa kanya. Kasi ito ang unang-una, hindi po niya trabaho yan. Attorney Torion, ipaliwanag mo. i-remind yung sarili niya about Article 11 no of the 1987 Constitution, Section 13, naka-enumerate yung trabaho niya doon. With due respect po kay Ombudsman, hindi ata trabaho ng Ombudsman ito yung makikialam about sa ICC processes. Binasa ko, hindi ano doon. Hindi po kasali ito sa kanyang job description. And worse, mukhang hindi nagbabasa si Ying. Mukhang hindi nagbabasa mga kababayan kasi hindi niya alam kung ano talaga yung trabaho niya. Ang alam niyang trabaho, kung ano yung sabihin ng amo niya siguro, yun ang trabaho niya. Yung magbida-bida sa media, di ba? Mag-press con araw-araw. Pero at least kahit pa paano, hindi na siya araw-araw ngayon, ha? Nahiya ata kay dating Ombudsman Martinez na hindi trabaho hindi trabaho ng Ombudsman ang magpa-press con araw-araw. Every other day na lang kahit pa paano, di ba? May improvement naman, di ba? Ginawa niya, even violates ICC rules, no? Nako. Kasi yung mga applications for warrants and warrant itself, Totoo talaga yung sabi-sabi. Ikaw ay ang pinakamalupit na The Bender. The Bender Ying. kung sealed pa ito, no? Hindi ito pwede i-disclose unless allowed by the justices themselves, no? Ang ibig ba sabihin nito ay si Ombudsman Rimulya ay may authority from the ICC judges to reveal the contents of the warrant? Nako. Alam mo, he has to explain that because this is a grave violation of the rules in the ICC itself because this is supposedly confidential. And as to Parang hindi naman natatakot sa ICC, di ba? Wala siyang pakialam sa ICC. Oo. Total, kasabot naman namin yan, Nag-uusap-usap naman kami yan, Kalang problema dyan. Kaya natin, anuhin yan. Oo. Di ba? Ako hindi naman ako naniniwala na hindi niya alam yung trabaho niya. Di ba? Bilang isang ombudsman. Akala siguro niya nasa DOJ pa siya. why he divulged that can give us many conjectures, no? Yes. Grounds for conjectures, such as but not limited to. Baka ginawa niya ito para matakot si Senator Bato de la Rosa. Pwede. Maliban dyan, baka talagang may pag-uusap talaga sila ng ICI tuloy, ICC. Ito maglalabas ako ng ng statement, ganito, Huwag na kayong mag-comment, Sabihin nyo lang, I can't comment. Habang nag-iipon pa kami ng pambayad sa inyo, parang ganon, di ba? So mga kababayan, yan po, malinaw po sa pagkakasabi ni Atty. Torion, hindi trabaho ng Ombudsman na makipag-ugnayan sa ICC. Unless, may iba talaga silang motibo, di ba? Yung dating Ombudsman, napansin nyo, hindi natin naririnig na magkokomento sa ICC, di ba? Dahil nga, wala kapangyarihan ang Ombudsman na pakialaman ng ICC. Lalo na hindi naman tayo miyembro na. Pero ibahin nyo si Ying. Si Ying ang pinakamalakas. Si Ying ang pinakamalakas na the Bender. Malakas pa sa ICC at mas nauna pa siya na makakuha ng warrant of arrest kay Senator Bato kaysa sa ICC. Grabe, no?
Binabalasubas talaga nito yung konstitusyon ng Pilipinas, no? Oh, kaya naman gagawa ito ng paraan para manatili sila sa kapangyarihan dahil marami-rami silang haharaping kaso, marami-rami silang haharaping kasalanan sa mamamayan sa Pilipinas kapag natapos ang kanilang panunungkulan. Di ba? Taong bayan ang masusunod kahit gaano pa, siksik yung sarili nyo kahit sa loob ng inidoro. Pag taong bayan na ang gumalaw at kumilos, wala kayong magagawa dyan sa kapangyarihan nyo. Taong bayan ang naglagay sa inyo dyan, taong bayan din ang pupwede makapagpaalis sa inyo dyan. At yan po ang kanilang kinatatakutan. Kaya ngayon, inaalo-alo nila yung mga Pilipino. Na kayo mag-rally, mapapagod lang kayo dyan. Oo. Walang maidudulot na maganda ang destabilization. Walang maidudulot na maganda kung papalitan natin ng Pangulo. Ulol! Oo. Bakit ngayon? May maganda bang nangyari sa Pilipinas? Wala. Tayo ba naman? Maniniwala pa tayo sa mga yan? Na matagal na tayo pinagluloko, 3 taon na mahigit. Kaya, ang gagawin natin, magsama-sama tayong ipakita ang galit at panagutin ang mga demonyo na nagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Actually, this government don't need a destabilization. Marcos itself, sarili niya mismo, at yung mga kakampwet niya, kakampi nila, kaalyado nila, ang nagpapabagsak sa gobyerno. Di ba? May listahan tayo kung sino nagpapabagsak ng gobyerno. Kahapon, yung vlog natin na bago to. At eto, kapag mamamayan ang gumalaw, hindi nila magagamit yung kapangyarihan nila na yan. So, ayan. Kaya Manong Chavit Singson, ano ang nararapat na gawin ng mga Pilipino? Ano ang nararapat na panawagan ng mga Pilipino, sambayan ng Pilipino sa Marcos Jr. administration na malapit ng lumubog? Okay? Sige. Manong Chavit, pasok! Hindi ako nagipag-usap kay Sara na yung sinasabi nila na nag-uusap kami, galit ako dahil Sara ako. Hindi. Kaya ang suggestion ko kung magre-resign si BBM na mas maganda, para hindi na siya palisin ng tao kagaya nangyari sa mga... Nako, oo. Mas maganda, mas honorable kung mag-resign. Huwag na antayin magalit. Galit ang tao Pag sumumara galit niyan, hindi natin alam mangyayari. Pero yun nga yung magyayari, Gov, di ba? Kung ang call natin is BBM resign, ang sasabihin ng kabilang panig, ay gusto mo kay Sara Duterte kasi siya lang yung makakapag-benefit dito. No. Ano po yung tugon ninyo sa mga ganun? Kung alis si BBM, sa Supreme Court magagaling, ang sino sa kanila doon lang ang pag-asa natin. Kung sino sa kanila doon, ang acting president at mag-uusap na ang military, mga justices, other group, religious. Alam niyo, nakakalungkot mga kababayan, nakakalungkot na umaabot na tayo sa usapan na ganito, na magpapalit ng presidente, mag-uusap ang Supreme Court, mga military and all that. So, hindi sana ito mangyayari kung maayos ang pagpapatakbo nila ng gobyerno. Wala ninakawan. Trilyon piso. Wala. Kaya, nandito tayo ngayon sa ganito. Wala tayo magagawa dyan. Galit na ang taong bayan Organization, mag-uusap kung anong gobyerno ang susundan natin. Yan. Then snap election. Yan. So you're looking at extra constitutional solutions. Kumbaga, wala yun sa succession ng Wala mangyayari dito sa ating bansa Pakapala ng mukha I get you, sir. Pero explain, as far as you're concerned, labas na tayo dapat sa usapin ng konstitusyon, ng kung ano legal. Bubukod na tayo doon at make the rules as we go along. But who would you trust to enforce or to make the rules and enforce the rules? Only the Supreme Court. So you still have Kung faith? aasa tayo sa Supreme Court, paano nila masosolve yan? Silang gumawa. You tell me. Silang gumawa Paano masosolve? Paano nila masosolve? Kung sila lang. Pero as Sean mentioned, you have faith in the Supreme Court to settle this I have trust in the Supreme Court. That's the last. as the last arbiter. Pag wala pa rin mangyari sa Supreme Court, talagang Pero doon siguro gusto ko lang umalis pero hindi ako alis dito. pero hindi ba ironic na aasahan mo yung Supreme Court to decide outside of the Constitution? Kasi the Supreme Court supposed to rule on pag wala na si constitutionalities. BBM, ayaw ko sino man ang pumalis sa kanya. Gusto ko mag-acting muna parang caretaker ang Supreme Court. Then they decide kung stop election, whatever they decide, basta
pagbabago ang ating gobyerno. Yan. Dahil nakakaya na tayo sa buong mundo. Correct. Tingnan niyo, pumunta siya sa ibang bansa, binigyan lahat ni Trump. Tayo, zero. Pumunta siya kay US, kay Trump. 1% lang binigay. Nabenta pa yata tayo ng aeroplano yun. Hindi pa naman tapos yun. Pinag-uusapan pa naman yung I know what you mean, yung F-16. Yung F-16. Yan ha. So yun, mga kababayan, yung problema natin. Kaya kung magtatanong kayo kung bakit tayo humantong sa ganitong usapan, tanong nyo sa administrasyon ni Marcos Jr. Yun po ang totoo dyan. Kasi hindi mangyayari yung ganito kung hindi sila nagpabaya. Oo. Kung hindi man sila kakasabwat, nagpabaya sila. Di ba? Pero hindi naniniwala ang taong bayan na nagpabaya lang sila. Ang sigaw ng taong bayan ay kasabwat sila, mga kababayan. Yan po naririnig natin ha. Yan po ang naririnig natin sa buong Pilipinas. Tumambay kayo sa social media. Ha? Kaya ayan. Ha? So, kung meron kayo na maidadagdag dito sa pinag-usapan natin, i-comment nyo, mga kababayan, para makita natin kung meron tayong pwede pang pag-usapan sa mga susunod na talakayan, i-comment niyo dyan. Ha? Babasahin natin yan. So, ayan, mga kababayan, hanggang dito na muna. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na upload. And again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.